Sige po, tayo po ngayon ay patuloy doon po sa pinag-uusapan po natin na win within. At sabi ko nga po, dapat po talaga yung prayer po natin araw-araw. Banggitin niyo po sa Lord araw-araw, Lord, help me win my struggle with. No? Kung sambitin niyo po kung ano po yun. No? Help me win within. No? Mahalaga po kasi na kinikilala natin, ano pa ba yung mga nasa personality ko, nasa sarili ko mismo, na issues ko na kinakailangan kong i-overcome. Okay, ito po ang pag-uusapan natin ngayon. 1 Corinthians 13, verse 4 to 5. 1 Corinthians 13, verse 4 to 5. Ito po yung, ang 1 Corinthians 13 po, ito po yung the great chapter of love. Tungkol po yan sa love. Okay? Tapos dito po sa verse 4, sinabi po niya ang mga katangian ng pag-ibig. No? So kung ikaw daw may pagmamahal sa puso mo, taglay mo ang mga katangian na to. Sabi niya, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. No? Tapos, ito po, sabihin niyo nga po ako, it does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. Yan, mag-focus po tayo dyan ha. Yun pong salitang love is not irritable. No? Ano raw po? Ang pag-ibig ay hindi irritable. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Kung may katabi kayo dyan sa bahay, irritable ka ha? No? Okay? Huwag mo nang tanongin, irritable ka ba? Hindi, irritable ka. No? Kasi po sa totoo lang po, yan po ay problema ng napakaraming mga tao. Being irritable. No? Ano po ba ang ibig sabihin pag po sinabing irritable? No? Sabi po ng dictionary, easily annoyed or angered. Easily annoyed or angered. Kapag po tinignan nyo po yan sa ibang version, halimbawa po sa New International Version ng Bible, yun pong salitang irritable, ang nilagay nila sa English ay not easily angered. Sa King James ay not provoke. So ibig po sabihin, tungkol po talaga ito sa temper. Tungkol po talaga ito sa galit. Ito yung mga taong talaga madaling mairita, madaling magalit. Ito yung taong magagalitin ka raw. Hindi sino may sabi? Ganun agad. Alam po niyo, yung bagay po na yan, dapat po na-address po sa buhay po natin. Yung bang madali kang matrigger, no? You are easily triggered. No? Kung mayroong mga trigger happy, sabi nga nila, ang daling mamaril, mayroong mga trigger easy na mga tao. No? Yung bang kunting bagay, nati-trigger na agad. Pag nagda-drive, nati-trigger. No? Nabusinahan lang, nagalit na. No? Yung bang nakat ng konti, nainis. Di ba? Yung mga ganyan, no? Yung tipong nag-EFB ka lang, no? Ang bilis mong matrigger sa mga nababasa mo, ang bilis mo ring mag-react, no? Alam niyo, sari-sari po yung yung mga kakikitaan mo ng pagiging irritable. Yung bang halimbawa pumila ka sa grocery. Tapos dala mo ay pumila ka doon sa 10 items only, no? 10 items only. Tapos alam mo, yung sayo talagang 5 lang to. 5 lang, kaya ka may karapatang pumila doon. Yung nauna sayo, binilang mo talaga. No? Hindi to 10 no? 12 to no? Masama na ang loob mo agad. No? Talagang tinitignan mo na siya ng masama. No? We are irritated by small things. No? Yung pumila sa pambira sa Burger King, pang to no? Pang PWD to, saka senior citizen, ba't doon nakapila? Di ba? Minsan, mga ganun-ganun. We are easily irritated, no? Pwedeng sa trabaho, no? At lalo na sa bahay, mga kapatid. No? Yung mga irritable, sa totoo lang, mas madaling nakikita yan sa loob ng bahay. No? Alam nyo, may mga deadly combinations niyan, ha? No? Halimbawa, deadly combinations of personalities, no? Ito yung, kapag personalidad mo to, nako, patay tayo dyan. No? Yung ba? Ano yun? Yung bang magagalitin ka at manginginom. No? Yan, mahirap na combination ho yan. Yung bang yung magagalitin ka at matapang ka. No? Yan, mahirap. Magagalitin at ma-pride. No? Tapos, yung magagalitin ka at magugulatin ka. No? Pag bulaga, nanapak ka kaagad. Di ba? Tapos, magagalitin ka at pabigla-bigla ka. Di ba? Yung kapag
nainis ka, break na tayo. Di ba? Hiwalay na tayo, no? Resign na ako. Di ba yung mga ganyan, no? Makapagpadalos-dalos, no? Yung magagalitin at mali-mali, no? Mahirap yun, di ba? Lagi nagkakamali tapos nagagalit ka. No, nako, yung mga desisyon o yung mga nagagawang mga actions, okay? Magagalitin at madaldal. Yan. Nako, talaga ang hirap po niyan, ano? Yung bang kapag nagalit, nako, talagang kung makaputak, no? Ay grabe, machine gun na yung bibig, no? Alam niyo po, mga kapatid, isang bagay na pansinin ho natin yan, ha? Pag mapapansin po ninyo, yung kinalaman ng puso sa nguso, mapapansin niyo yan, di ba? Halimbawa, o kaya yung ulo sa nguso, yung bang kapag ikaw ay umiinit na yung damdamin mo, umiinit na yung ulo mo. Tapos, kapag hindi ka nagsalita, medyo napipigilan pa, napapansin niyo yan? Pero kapag nagsalita ka, tuloy-tuloy na yung salita mo, habang nagsasalita ka, umiinit lalo ulo mo, umiinit ulit lalo damdamin mo, at dahil umiinit lalo damdamin mo, umiinit lalo ulo mo, nun, mas lalo ka nagsasalita, habang nagsasalita ka, mas umiinit ka. Kikita nyo po yung cycle na yon? Ganun yun, ano? Kaya minsan, kinakailangan mo lang pigilan yung dila mo, no? Para na sa ganun, makontrol mo rin yung emosyon mo, no? Okay, mayroon pang mga deadly combinations of profession, no? Bawa, mahirap yung magagalitin na driver. Tama? O ito, magagalitin na pulis. Magagalitin na vlogger. Di ba? Magagalitin na employer. Magagalitin na presidente. Di ba? Yung yan, no? Magagalitin na preacher. Nako, patay tayo dyan. Puro sermon talaga aabutin natin dyan, no? Imagine, asawa mo, magagalitin na preacher, no? Kawawa naman. Di ba? Yung magagalitin na pastor o church leader. Alam po ba ninyo, sa totoo lang, gaano ba kaseryoso ito kay Lord? Sa mga qualifications actually, sa church leadership, sabi ng Panginoon, an elder should not have two wives, no? Tapos, ay sa mga isinabi po niya, should not be easily angered. Pansinin niyo po yung pinagsama talaga, magka-level, no? Hindi dapat dalawang asawa, no? Tapos, hindi dapat maraming asawa, no? At the same time, isinama sa listahan, huwag maging magagalitin. Ibig sabihin, mabigat po yan. Na ginawang qualification ng Panginoon. Kaya lang po kasi mapapansin niyo itong mga pinag-uusapan natin, ito yung mga kasalanan sa pagkatao natin na hindi gaanong nasisita sa totoo lang eh. Halimbawa, pastor ako, mayabang ako, wala pa naman akong nakitang pastor na pinatalsik sa church dahil mayabang eh. Di ba? Yung ba, pastor magagalitin, tapos yung mga miyembro, pinatanggal siya sa church, no? Wala pa ako nakitang nasibak sa pagpapastor, no? May nakita lang po ako na iniwan ng mga miyembro dahil magagalitin, no? Para disiplina na niya yun sa Lord, Pero mapapansin niyo, ito parang pinapalagpas ng tao, pero sa Lord, yan po ay isang bagay na masama. Kahit palagpasin yan ng tao. Okay? Ano pa? Meron pong deadly combination of people, no? Halimbawa, ganito magagalitin ka, tapos asawa mo maramdamin, no? Deadly combination, no? Mahirap na partnership 'yan, di ba? Magagalitin ka tapos na pangasawa mo mapang-asar. O yung tropa mo mapang-asar, yung jowa mo mapang-asar, no? Mahirap 'yan, no? Isama mo na rin, magagalitin ka tapos mali-mali yung lagi mong kasama, no? Nako, talagang mga deadly combinations, ha, mga kapatid. Alam nyo, ito po ay isang bagay na talagang ina-address natin sa buhay. Kaya nga sabi ko nga po, win-win eh. Kasi minsan di natin namamalayan, hinahayaan lang talaga natin sa buhay natin, hindi natin nakikita yung negative effect nito. Kasi po sa totoo lang, it hurts people. No? Unang-una na yan. No? You have to win within, no? So that you can be okay in the outside. No? Okay in your relationship with people. Yung bang, okay, kailangan ko ma-overcome to kasi pala, pag magagalitin ako, minsan kung ano-ano nasasabi ko, minsan kung ano-ano nagagawa ko, nakakasakit ako. Minsan tayo kasi walang pakialam kapag nakakasakit, di ba? Minsan parang hindi natin nare-realize na, oops, meron palang nalilikhang sugat to sa kalooban ng tao. No? Ako po mismo, sa totoo lang, pinagpipray ko yung mga anak ko, Lord. Lalo nung bata pa ako natatay, sabi ko, Lord, yung mga nagawa kong wounds, yung mga nagawa kong sugat sa mga puso, sa kaluluwa ng mga anak ko, please heal them. No? Kasi po, sa totoo lang, no, we can hurt the people that we love. Kapag po tayo ay
irritable, no? At it hurts us, ourselves, no? Tayo mismo, no? It hurts you. Nasasaktan mo yung sarili mo, di ba? Nasisira ka, no? O minsan, pati ma-discarte mo sa buhay, pati yung future mo. Why? Because kapag ikaw irritable, magagalitin, you decide out of anger, di ba yung maganyan, no? So minsan, nagpapadalos-dalos tayo. Bakit? Kasi nga dahil sa galit. So sino ang nasasaktan? Bandang huli, tayo. Kaya, alam niyo mga kapatid, yung pagiging irritable, yung pagiging hot-tempered, quick-tempered, sabi ng Bible, yung pagiging easily angered, easily annoyed, mainisin. Yan, ganyan. Alam niyo po, huwag niyo nga hayaan yan. No? Ngayon pa lang, dapat sabihin mo, Lord, Lord, help me win within. Dapat, Lord, ma-overcome ko po ito. Ayaw ko pong maging ganito ako. Uulitin ko, pwedeng yung mga tao, pwedeng pinapalagpas nila yan, pero sa Lord, yan po ay isang bagay na seryoso. Okay, yun pong irritability. There's such a thing as the sin of irritability. It's a sin, mga kapatid. Sin of irritability. Huwag kang irritable, no? Katabi kung meron, no? Diyan sa bahay, ha, no? Sabihin po ninyo, no? Na tigilan na ang pagiging irritable, no? Tigil na, Pastor Rapi. Okay? Sige po. Okay. Ito po, tingnan muna natin, aralin muna natin. Number 1, no? Ang irritable. Sino ba ang irritable? Alam niyo po, pag sinabi mong irritable, no? Gusto ko muna makita niyo to. Tingnan niyo po, alin kayo sa mga ito, no? Quick to anger or quick to subside. No? Pag sinabi mong yung quick to anger, mabilis magalit, mabilis ding mawala ang galit. Di ba? May mga ganon, no? May mga ganon, di ba? Ako may ganon no? Yung bang mabilis akong pero mabilis din nawawala, no? Tapos, slow to anger and slow to subside. Ito yung mga mahirap din, no? Yung bang mabagal lang ang magalit, pero pag nagalit, pang matagalan. Di ba? Yung bang mabagal magalit, hindi basta-basta nagagalit yan, pero pag nagalit yan, matagal na. No, bibilang ka ng taon bago makalimot yan. No? Okay? Ilang araw. Yan. No? Ito, quick to anger, slow to subside. Ito ang mas mahirap. No? Quick to anger, slow to subside. Ang bilis magalit, tapos ang tagal. Mawala ang galit. No? Yan, mahirap. Ito po mas maganda. Number 4, no? Slow to anger, quick to subside. Mabilis, mabagal magalit, pero kung magalit man yan, ay mabilis ding mawala. Diba? Dapat po ganun ang goal natin, mga kapatid. Ha? No? Okay? So ngayon, sabi ko nga, no? Sino ba irritable? Yung mga quick to anger, no? Yung mga ganyan, ano? Pero ito po muna, tingnan natin, signs of irritability. Signs of irritability. Ano yung mga senyales? Ito taong to, irritable to. Una, ma-react. Pag may nakitang hindi nagustuhan, hindi palalagpasin. No? Pag may nakitang post, sasagutin at sasagutin yan. Di ba? Ang dali nating mairita. Di ba? Ang bilis nating mag-react sa kung kani-kanino, kung sino-sino. No? Sasagot at sasagot yan. No? They do not know how to overlook offenses. Sabi nga ng Bible, you have to overlook offenses. May mga bagay na palagpasin natin. Pero hindi, talagang hindi pwedeng hindi magre-react. No? Yung iba mapagpatol. Laging pinapatulan ang asawa, no? Kunting kibot ng asawa, patol. Pati anak na 5 years old, pinapatulan. No? Akala mo, kasing edad, nag-aaway pa talaga silang mag-ama, mag-ina. Pakatol. No? Pati aso, pinapatulan. Di ba? Pati pusa. No? Alam niyo po, irritability. No? Ano pa? Yung masungit. Nakakita na kayo ng ganon? Yung bang, lalo na kapag may ginagawa, masungit. No? Pagpagod, masungit. Di ba? Ang daling mairita. No? Okay? Ano pa? Yung ma-issue. Ang daming pinoproblema. No? Lahat na lang. No? Nakikitaan niya ng problema. Yan. Ano ho? Mga sign po yan ng irritability. Ano pa? Yung manipis. Anong ibig sabihin? Mga madamdamin, sensitive. Okay? Bang may marinig na hindi basta kung mapagsabihan mo siya, no? Naku, mabilis na magdaramdam niyan, no? Naiirita na agad yan. Taking things personal lagi, no?
Ito pa, yung mga makonsumi. Ano yung mga makonsumi? Yung bang lahat na lang, no, parang pinagsasakitan nila ng ulo nila. Lahat na lang konsumisyon nila. Di ba? Pati yung biyahe ni Paulo Contis sa Canadian, no, na as a friend sa Baguio, no? Pati yun talaga pinoproblema nila, no? Ang daming mga tao na lahat na lang ay ikinasasakit ng kanilang ulo, no? May makitang ganito sa Facebook, may makitang ganito sa bahay, no? Yung bang lagi kang nakukonsumi, ang tawag diyan, irritable, no? At yan po, uulitin ko mga kapatid, ha? Yan po ay isang bagay, no? Ang tawag po diyan, sin of irritability. Sabi ng Bible, love is not irritable. Ibig sabihin po, hindi ho yan dapat pala nakikita sa mga tao na nasa Panginoon, no? Kaya natin pinag-uusapan so we can get rid of it, no? Pero pag-usapan mo natin, kung irritable, ano ang kabaligtaran nito? Yung ang kalmante. Kaya sa totoo lang, ang title po ng message natin ngayon, no? Kalma lang self, no? Sabihin mo yung katabi mo, sa sarili mo lang, no? Kalma lang self, no? Come on, kalma lang self, no? Doon tayo mag-focus, ha? So, ang kalmante, no? James 1:19-20. Tingnan niyo po ito. I know this, my beloved brothers. No? Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. For the anger of man does not produce the righteousness of God. No? Okay? So, ano raw po, no? Ang sinasabi ng Panginoon dito, no? Gusto raw po ng Panginoon, no? Kalma ka lang, bebe, no? Kalma lang, self. Bakit? Ano sabi niya? Let every person be quick to hear. Makinig, no? Tapos, slow to speak. Kaya nga dalawa ang tenga, isa yung dila, di ba? Kasi nga, you have to be quick to hear, slow to speak. Pero ito po, mag-focus po tayo rito. Slow to anger. Pag isabi ng malakas, slow to anger. Come on. Slow to anger. No? Bakit daw? For the anger of man does not produce the righteousness of God. Alam nyo, pag tayo raw nagagalit, pag tayo raw po irritable, hindi raw yan nagdadala ng katuwiran ng Diyos sa buhay natin. That's why irritability is a sin. That's why irritability is an opposite of righteousness. It's an enemy of righteousness. Kalaban po yan ng katuwiran. Mag-focus po tayo rito, mga kapatid, ha? No? Kasi isang bagay po talaga na dapat nating matutunan. I hope mabaon po talaga natin ito sa buong buhay na natin. Maging motto natin ito, slow to anger. Slow to anger. Mabagal, magalit. No? Maging kalmante. No? To be slow to anger is, ano ba ang ibig sabihin niya? No? Paano ba yung maging slow to anger? Bakit maganda ito? Bakit kailangan ko ito? Tingnan niyo po ito, ha. To be slow to anger is godly. Kasi yan po ay makadiyos. No? Psalm 145 verse 8. Psalm 145 verse 8, sabi po ng Panginoon dito, sa katangian po ng Lord, the Lord is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love. No? Ano raw? The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Grabe yung characteristic na yan ni Lord, no? Alam nyo, i-type nyo po yan. I-type nyo lang sa gadget ninyo, slow to anger. Mag-search kayo sa Bible ninyo. Kaya tingnan nyo po sa anumang concordance. Tingnan nyo po, slow to anger. Makikita nyo po na ang daming mga verses nagsasabi, katangian ni Lord yan. Ilang beses yan. Itong binabasa nating verse na to, nakakalat yan sa iba-ibang verses din sa Bible. Same words halos. No, the Lord is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love. Grabe si Lord. Amen? Amen? No, tingnan mo katangian niya. Si Lord gracious. No? Si Lord ay mahabagin, merciful. Tapos mabagal, magalit. Isipin niyo kung ang Diyos natin, ang bilis magalit. No? Naku, patay tayo lahat. Di ba? Kung lahat na lang ng pagkakamali mo may kasamang pingot, malamang wala ka ng tenga ngayon. Tama? Siguro, kung lahat na lang ng kasalanan natin may kasamang palo, no? Ano na kayang itsura ng mga puwet natin ngayon? No? Siguro mas matindi pa sa puwet ni Vice Ganda. No? No? Hindi mo na kailangan ng butt augmentation. No? Di ba? Bakit? Magang-magana. Right?
Ay naku, kung lahat na lang may kurot sa singit, no? Lahat ng pagkakamali natin. Nako, hindi ko na alam kung anong itsura ng singit mo ngayon, kapatid, no? Siguro bugbog sarado na tayo, kawawa na tayo, right? Pero grabe si Lord. He is slow to anger. Yan po ang isa sa mga ini-emphasize ng Bible na katangian ng Diyos. He is slow to anger. Nagkasala ako, no? Na-open ko ba si Lord? Na-open si Lord, no? Nasasaktan si Lord. Pero galit ba siya agad, no? Hindi necessary, no? Ganon kabuti ang Lord. Amen? Okay? Na-displease ko ba si Lord? Yeah. Pero galit ba siya sa akin? Hindi. Maliban siguro na talagang umaabuso ka na. No? Paulit-ulit na lang. Diba? Hanggang sa abutin ka na ng palo, no? Alam niyo po, to be slow to anger is to be like God, no? Kasi nga po, yan po isang napakagandang katangian ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na gayahin po natin sa Kanya. So as a Christian, ano ako dapat? Dapat maging kagaya ako ni Lord. So ako ay quick-tempered, ako ay hot-tempered, easily triggered, no? Then, sino ginagaya ko? Mukhang hindi si Lord. Diba? Hindi pa siya na pastor, no? Ganun talaga kasi tatay ko, sa kananay ko, minana ko lang no? Okay, pero anak ka lang ba ng nanay at tatay mo? Anak ka rin ng Diyos, no? You can change. No? At higit sa lahat, saan ba nakuha yan? Alam mo, ugaling makademonyo yan, ugaling satanas, laging galit. Okay? So, yan po, no? Alam niyo po, pag sinabi pong makadiyos, of course, galing yan sa salitang godliness, di ba? Yung salita pong godliness, galing sa salitang godlikeness. Godlikeness. To be godly is to be godlike. No? Sino ang totoong makadiyos? Isa po sa katangian na makadiyos, hindi po yung nag-church lang, hindi po yung nag-pray lang, no? Hindi po yung mga slow to anger. Develop po nawa natin yan sa sarili natin. Hangarin natin kasi yung katangian na gusto ng Panginoon po sa atin. Na makitang siya ay talagang Diyos ng buhay natin. Okay? Ano pa? Kapag ikaw kung ikaw daw mabagal magalit, ikaw ay makadiyos. Pangalawa, ikaw ay matalino. No? Tingnan niyo po ito Proverbs 14 verse 29. Whoever is slow to anger has great understanding. But he who has a hasty temper exalts folly. Ano raw? No? Kung sino man ang mabagal magalit ay mayroong matinding o mayroong dakilang pangunawa. Pero siya na mabilis magalit, hasty temper, no? Ay nagtataas ng kamangmangan. Nagpapakita lalo ng kamangmangan. No? So, ganun pala yun. No? Pag ako patient, pag ako gentle, pag ako self-controlled, pag ako slow to anger, sign pala yan ng talino. No? Kala kasi nung iba, kailangan patulang ko to. No? Baka akala niya, wala akong alam. Di ba? Ganon, no? Pero alam niyo, sabi din pala sa Proverbs, no? Sabi niya, patulan mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan at dalawa na kayong mangmang. No? Okay? Answer a fool according to his folly and you shall be fool yourself. No? Magiging mangmang ka na rin. No? Katalinuhan pala yan, yung kaya mong tumahimik, no? Kaya mong wag pumatol. No? Yan po pala ay sign ng katalinuhan. So hindi lahat pala dapat sinasagot. Hindi lahat talaga dapat ay pinapatulan. Kasi sign ng matalinong tao yung hindi siya mabilis magalit. Okay? Number 3, mapayapa. No, mapayapa. Proverbs 15 verse 18. A hot-tempered man stirs up strife. But he who is slow to anger quiets contention. Yung tao raw na mainitin ang ulo ay, anong ginagawa? Nag-uumpisa o nagpapalaki ng gulo. No? So, anong nangyayari? No? Saan ba karaniwan nag-uumpisa yung away? Laging nag-uumpisa yung away, yung gulo. O di ba, siyempre, pag may nagkainitan. Di ba? Pag mayroong na galit. No? At kapag ikaw magagalitin, ang tendency mo, mag-uumpisa ka lagi ng gulo. Di ba? Mag-uumpisa ka lagi ng away. O kaya, pag ikaw magagalitin, kahit hindi ikaw nag-uumpisa, dahil nga sa mapagpatul ka, no? Ini-stir up mo pa, dahil sa reaction mo, mas lalo pang lumala yung sitwasyon. Diba? And we can see that sa buhay ng may asawa, sa buhay ng pamilya. Bakit? No? Kasi nga po, we easily stir up strife. No? Yung bang
ito na nga, no, may umiinit na yung sitwasyon, no, talagang i-stir up palalo, no. Kaya karaniwan yung sa bahay may mga away-away, mag-asawa, away, no, bakit? No? Kasi tayo po nag-i-stir up ng strife, no? But he who is slow to anger quiets contention, no? Yun naman daw pong mabagal magalit, no? Nagpapapayapa, no? Nagpapatigil ng away, no? Kaya alam niyo, sino ba naman ayaw ng mapayapang buhay, di ba? Come on. Gusto ko ng tahimik na bahay. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko. Ganon ka pa, no? Pero tika muna, baka hot-tempered ka, no? Akala mo, yung mga tao sa paligid mo ang naging dahilan kaya hindi ka peaceful, yung pala ikaw. You have to win within, kapatid. Okay? Gusto mo ng peaceful house, peaceful home, no? Then, seek to be a person who is slow to anger. Yan. Okay, next is Proverbs 16 verse 32. Tingnan niyo po ito mabuti. Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. No? Ano raw? Okay? Alam niyo po, ang tao raw po na slow to anger, malakas. Yan ang sakalam. No? Sino ang totoong sakalam? Yung slow to anger. Yan. Bakit? Tingnan niyo po, ang ganda ng verse na to, no? Whoever is slow to anger is better than the mighty. Mas higit pa siya kaysa sa makapangyarihan. And he who rules his spirit than he who takes a city. No? Yung kaya niyang, sino raw ang malakas? Yung kaya niyang kontrolin, kaya niyang i-manage, kaya niyang i-lead yung kanyang emosyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sarili, kaysa yung kaya niyang pamahalaan ang isang buong syudad, no? Mas dakila ka pa raw sa mayor, mas malakas, mas sakalam ka pa raw sa mayor kung kaya mo raw kontrolin ang sarili mo. Kung kaya raw mo raw i-lead at i-manage ang sarili mo. Okay? Yung ba, actually sa ibang version nga yan, yung mighty warrior, ang alam ko warrior, no? Mas malakas ka pa sa warrior. Bakit? Napagtatagumpayan mo yung sarili mo. Di ba? No? Kaya maganda po talaga if a person is slow to anger, no? Next is Proverbs 19 verse 11. Proverbs 19 verse 11, good sense makes one slow to anger. Pag-isabi ulit ng malakas, slow to anger. Okay? Good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense. No? It is his glory to overlook an offense. Marangal. Yan. Ang tao raw po na slow to anger ay mas marangal. Di ba yung iba kasi, no, kapag may pumatol, kapag napaaway, no, pinagmamalaki pa nila. Di ba? Yung ba, sinagot ko si ganito. No? Nakita mo yung post ko? Yung sabi nyo ba, ganun tayo. No? Minsan proud pa tayo sa ginawa natin. Pero sino raw po ang mas may karangalan? No? It is his glory to overlook an offense. No? Sino raw po ang may karangalan? Yung tao na hindi basta-basta nagagalit. Ang tawag nga sa kanilang Bible, they are the people who are of good sense. No? Ito yung mga tao nag-iisip. Ito yung mga tao na alam nila yung ginagawa nila. No? Ito yung mga tao na totoong marangal. Sino raw po yung mga slow to anger. Okay? Sabihin mo ulit sarili mo, sabihin kalma lang self. No? Come on, kalma lang self. No? I hope po talaga mga kapatid na itong mga verses na to maging paalala po talaga sa atin. No? Sana matanim ito sa puso natin. Na ito talaga nanaisin natin sa buhay. Lord, I want to be that kind of person. I want to be like you. I want to be a person who is slow to anger. Amen? So kanina po, tinignan natin yung mga irritable. No? Tinignan natin yung kalmante. No? Number 3, how to win within. O sige, paano natin pagtagumpayan yan para maging magpagtagumpayan ko ang pagiging irritable at maging kalmante ako. Okay? 3 bagay na dapat nating tandaan. Number 1 is responsibility. Okay? Responsibility. Accept your personal responsibility. No? Anong ibig sabihin? Huwag mong sasabihin na, talagang ganito ako No? O kaya, siya kasi No? Alam niyo, pag gano'n tayo, then we are not accepting responsibility for our irritability. Rather, we are excusing ourselves. Diba yun po ang
tendency natin, no? Kasi kaya naman ako ganito kasi ganyan no? Siya kasi di ba? Then, ang sinasabi, you are putting the blame on others kaysa i-recognize mo na may problema ka. Kasi po pag ganun ho tayo, hindi ho talaga tayo mababago. No? Dahil nakikita natin yung problema ng iba. Tapos pag nagagalit ka pa, you feel justified. Di ba? Sa totoo lang, wala pa akong nakitang, yung madalang, kung mayroon man, na tao na habang galit, feeling niya mali siya. Tama? Tama? May ganun, pero alam mo, pag galit ka, ang tendency talaga, tingin mo lagi, pag galit ka, tama ka You always feel justified when you are mad. Yun po ang reality ng buhay. Akala mo tama lahat ng sinasabi mo, akala mo tama lahat ng ginagawa mo, akala mo justified lahat ng yan, akala mo dapat lang, kailangan nagsabihin ito. Yung ganon, di ba? Habang galit ka. No? Kasi yun deception yan. Yung damdamin natin, dinadaya tayo para akalain natin na walang mali sa atin. Kaya we have to accept responsibility. No? Sa mga pag ako irritable, pag ako galit, no? Pag ako nagagalit, I have to accept responsibility. Pananagutan ko to kay Lord. No, ako may problema ako. Totoo may problema asawa ko, totoo may problema siya. Pero may problema rin talaga ako. No, kasi minsan nagpo-focus tayo sa iba. Sa sitwasyon, hindi natin nakikita yung sarili natin. Right, mga kapatid? Of course, I understand. Yung iba po ay, pastor, kasi ako sa akin, biological, physically, may high blood talaga ako no? Pastor, may panic attack talaga ako mental disorder to no? May anxiety ako ganyan-ganyan. Okay, naiintindihan po natin yan. Pero, we still have our responsibility. Di ba? Paano, kung high blood ako, paano kung i-manage sarili ko? Then, para maging slow to anger pa rin ako, bantayan ko yung BP ko. Di ba? Ditulungan ko ang sarili ko, kung may kailangan kong inuming gamot, uminom ako. Right? Kasi in the first place, sino ba ang i-atakihin bandang huli? Di ba ako rin? Di ikaw din napasama. Tama? Pastor, mental disorder to O kaya nga humingi ka ng professional help, tulungan mo ang sarili mo, kung may kailangan kang gamot na inumin mo, no? Kasi we have to be responsible with ourselves. Hindi laging gagamitin natin yung problema natin para nang sa ganon ay excuse natin yung kasalanan natin. Okay? Ang high blood hindi excuse na ikaw ay magagalitin, na ikaw ay hindi makadiyos sa ugali mo. No? Maliwanag ho ba, mga kapatid? Ang ibig lang pong sabihin, kung talagang may physical condition ako, mental condition ako, tulungan ko ang sarili ko, magpagamot ako kung kailangan ko magpagamot. No? Para nang sa ganun, matulungan ko ang sarili ko. Hindi yung gagamitin ko pa to para excuse ko. Okay? Take responsibility, mga kapatid. Amen po ba? No? So that's number 1 how to win within. Think of this word, I am responsible, I am responsible. No? Sige, responsible ka sa action mo, pero responsible din ako sa sarili ko. Okay? May kanya-kanya tayong responsibilidad. Kasi po, hindi tayo pwedeng naghanap lang lagi ng sisi. Or else lagi mo sasabihin, may karapatan akong maging irritable. Tama lang na nagagalit ako. Kasi ganito lagi. Yeah? No. Take responsibility. Number 2 is repentance. Repentance. Isipin po ninyo, kung kasalanan yan, what do I do? Repent. Di ba sabi niya, James 1:20, binasa natin kanina, di ba? The anger of man does not produce the kind of righteousness that God requires. No? Ang galit daw ng tao ay hindi compatible sa righteousness ng Panginoong Diyos. No? Ibig sabihin, ito ay kasalanan. No? Kala natin, temper lang yan, emotion lang yan. No? Sabi naman ng Bible, di ba, Pastor, kung magagalit kayo, iwasan yung kayo'y magkasala. No? O may verse ka pa ngayon. Ephesians chapter 4, di ba? Okay. So okay lang magalit, wag magkasala, no? Alam mo kapatid, kung magagalitin ka, kung irritable ka, please lang, tigilan mo na yung kaku-quote ng Ephesians 4, ha? Ang i-quote mo, ang i-memorize mo, James 1:20. Yan ang tamang verse sa'yo. Minsan kasi din tayo magaling di ba? Gumamit ng verse na hindi para sa atin. Di ba? Parang sa mag-asawa, mga babae, mahalin nyo ang inyong asawa, pero ang nag-memorize si Mister. Ang minimorize ni Mrs., yung mga lalaki, no? Mahalin nyo ang inyong mga asawa, no? Teka muna, di ba? Ang i-memorize mo yung verse na para sa'yo. Kung ikaw magagalitin, ang verse mo, hindi yung Ephesians 4. Ang verse mo, James 1:20. Ang galit ng tao, hindi nagdudulot ng katuwiran, no? Ng Diyos.
For the anger of man does not produce the righteousness of God. Yung Ephesians 4, hindi nung kinakausap yung mga taong magagalitin. Ang Ephesians 4 po, para sa mga taong nagalit, kasi nga talagang may ikakagalit, pero kung nagalit man, huwag ka pa rin gumawa ng masama. Sabi niya, huwag kang magsalita ng masama, huwag kang magkasala. So, mga kapatid repent. Lord, magagalitin ako. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Minsan kasi tinolerate na natin yan sa sarili natin. Alam niyo po, what you tolerate, you cannot conquer. Yun naman ang reality ng buhay dyan. Diba? You cannot change. Hindi ka magbabago hanggat hinahayaan mo yan. Actually, hanggat hindi mo pinapaniwalaan, hindi mo tinatanggap na kasalanan yan sa mata ng Diyos, malamang talaga hindi ka magbabago. Oo, mananatili kang ganyan. Kasi hindi mo itinuturing na kasalanan eh. So, sa tingin mo, kahit magalit ako ng magalit, di man ako nagkakasala. Pero pag naniniwala kang kasalanan yan, may kasama na kasing takot sa Diyos. Diba? Ay, nagkakasala ako kay Lord. Then ikaw ay mas mababago. So, repent of your irritability. Okay, last is reactions. Reactions. Yan, Isang bagay po talaga na babantayan po natin, yung mga reaction natin. Meron po akong nabasa dati, sabi niya, Christians often sin not by their actions, but by their reactions. Ulitin ko po Christians often sin not by their actions, but by their reactions. Ang mga Kristiyano daw madalas magkasala, hindi sa kanilang aksyon, kundi sa kanilang reaction. At yun po ang reality po ng buhay. No? Hindi naman ikaw yung mag-uumpisa ng gulo, pero pag kung paano kang mag-react, doon ka na uuwi sa gulo. Tama? Okay? Hindi ka naman yung tipong maghahanap ng kasalanan, pero kung ikaw nag-react sa maling paraan, then nagkasala ka. So we often sin not by our actions, but by our reactions. No? Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, no? Mabuti pa ang FB. Di ba? Mabuti pa ang FB kasi mayroon kang choices ng reactions. Right? Pwedeng i-heart react, pwedeng like, 'di ba? Thumbs up, pwedeng yung may luha, 'di ba? Yung sad react, pwedeng haha. Mayroon din bang huhu? Kaya, 'di ba? At siyempre, mayroon din po yung angry face. Ang problema sa kahit maraming Kristiyano, naka-default sila. Naka-default sila na ang reaksyon nila lagi ay angry face. Angry voice. Angry talk. Yan, no? Naka-program po tayo, no? Alam mo kapatid, i-reprogram mo ang sarili mo, no? I-reprogram mo yung mga reactions mo. Pag may ginawa ang anak ko na hindi ko nagustuhan, no? Ano ang program ko? Pagalit agad, no? Sasalita ako, kikibot ako, kukurikin ko lang, pagalit agad. Diba yung ganon, no? Nagkamali. Pagalit agad yung boses ko. No? Then, mukhang may kinakailangan tayong i-reprogram sa sarili po natin. Diba? Pag may sinasabi ang asawa ko, no? Lalo na pag pinapaalala, bayarin. No? Ang automatic reaction ko, ang default ay angry face. Diba? Angry talk. Angry voice, no? Then, kapatid, reprogram your reaction. No? Kailangan po nating bantayan yan, mga kapatid, So, minsan yung mga simpleng reaction, no? Naka-program na tayong ganon, bantayan yan. Pero ito pa, kung mayroon kang violent reactions, bantayan mo yan sa buhay mo. Tingnan niyo po ito, Galatians 5:19 to 22. Galatians 5:19. Tingnan niyo po ito, no? Sabi po ni Apostol Pablo, no? Sa mga taga-Galacia. Now the works of the flesh are evident. No? Ito, ugali ito ng mga taong hindi makadiyos. Sabi niya, sexual immorality, impurity, sensuality. Verse 20, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger. Yan. Alam niyo po sa ibang version niya, outbursts of wrath. No? Pag magagalitin ka, alam niyo sa totoo lang, mabilis kang magkaroon ng fits of anger. O kaya mag-outburst ka. Right? Nag-outburst ka, no? Yan. Fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, tapos burst, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Tingnan nyo po saan inilinya yung magagalitin? Tingnan nyo. Kasama ng mga kasamaan na mga yan, no?
I warn you as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Imagine, no? Ito pala, sign pala ng unbeliever. Sign pala ito ng hindi pagiging Christian, no? Yung pagiging magagalitin, saka yung fits of anger, bigla. Yung kapag nagalit ka, mamaya, nagwawala ka na, no? Kung ano na nasasabi mo, kung ano na nagagawa mo, nagwala ka na sa bahay, nagwala ka na sa social media, no? Yan. Alam niyo po, ingatan natin yan. Violent reaction, no? Fits of anger, no? Alam niyo po ba, no, na yun pong Galatians 5:19 hanggang 21, no? Baka hindi niyo po ito alam, ang kasunod po niyan, ang kasunod po ng 21 ay 22, no? Yung pong 22, tingnan niyo po yung 22, no? Diyan po nakasulat yung sikat na verse, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Verse 23 pala yung gentleness and self-control. No? No? Ibig sabihin, kasi nga may issue tayo sa anger, anong gusto ng Lord? Maging gentle ka, maging self-controlled ka. No? No? Kasi ito naman, sign ito ng taong totoong mananampalataya, mayroong banal na espiritu. So wag mo sabihin, ganito na talaga ako, pastor. No, that's a sign of an unbeliever. That's a sign of someone living in the flesh. Nabubuhay na ayon sa laman, hindi nabubuhay ayon sa espiritu. Ang sign daw po na ikaw ay sa Diyos, ikaw ay ikaw ay bahagi sa kaharian ng Diyos, and ang banal na espiritu ang nasusunod sa buhay mo, you have gentleness, you have self-control. What I'm trying to say, mga kapatid, is huwag nating konsintihin ang irritability all these years ng buhay natin. No? Baka pumamaya akala natin, no, okay lang yan. No? Yan po ay isang bagay na masama sa harapan po ng Panginoon. Rather, be patient. Be gentle. Be self-controlled. Let me go back to our verse. 1 Corinthians 13, 4 and 5. Balikan na po natin yung verse po natin. 1 Corinthians 13, verse 4 and 5. Sabi niya po uli, love is patient and kind. Amen? Love does not envy or boast. Sa mga susunod, pag-usapan po natin yan. It is not arrogant or rude. No? Hindi mayabang, hindi bastos. No? It does not insist on its own way. Hindi sarili lang niya, iniisip niya. Pero ito po uli, it is not irritable or resentful. No? Ano ba ang pangunahing bunga ng pag-ibig? The fruit of the Spirit is love. No? Sa love na yan, nakapaloob na po yung patience, kindness, gentleness, self-control. No? It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. So mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ito po pala masterin natin. I will not be irritable. I will win against irritability within. Amen po ba? No? I will win. Kamo sabihin mo sa sarili mo, I will win over irritability within. No? Kasi yung laban na yan, nasa loob mo yan, kapatid. No? Hindi yan laban ng asawa mo sa'yo. No? Minsan po kasi, akala mo, issue mo sa ibang tao, yung pala issue mo sa kay Lord at issue mo sa sarili mo. No? So you have to win within. Issue mo yan. No? Huwag kang mag-blame, huwag mo sino-sinong nakikita mo. No. Win within. Mga taga-GTC, mga kabataan, mga estudyante, young people, young professionals, no? Habang bata pa kayo, please, seek this kind of character. Lord, I want to be a person who is slow to anger. Ayaw kong tumanda na taglay yung irritability sa buhay ko. Kasi maniwala kayo, kawawa ang mga anak nyo, kawawa yung misis mo, balang araw. Hindi mo lang nakikita. No? Pero bandang huli, masasaktan mo sarili mo, masasaktan mo ibang tao. No? Kami na mas nakatatanda na, no? Habang tumatanda, nare-realize natin yung mga mali natin. No? Ang good news, pwede pang magbago. Hindi natin kailangan tumanda pa lalo na ganito pa rin tayo. Hindi natin kailangan kamatayan na ganito tayo. We can change, mga kapatid. You can win with it. Yumuko nga po tayo at pumikit. Oh, Spirit of God, we need you. Holy Spirit, we need you. Sorry, Lord. Patawad po, Panginoon, that we are quick to anger. Patawad po, Panginoon, sa irritability namin.
Come on, confess, kapatid. Confess your sin. Lord, irritable ako sa asawa ko, irritable ako sa anak ko, irritable ako sa kapatid ko, irritable ako sa mga kasama ko sa trabaho, o kahit hindi ko kilala kung sino-sino. Lord, I'm easily annoyed. I'm easily angered. Ang dali kong matrigger, Lord. Lord, ayaw mo nito sa akin. Lord, ayaw mo nito sa akin. Patawad po, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo kami, Lord. Cleanse us, Lord, by your blood. Yung kaibuturan ng pagkatao namin, Panginoon, yung dila namin, yung isip namin, yung puso namin, pagkatao namin, nadanubihan ng galit, maling galit, patawarin mo kami, Panginoon. Forgive us, Lord. And Lord, please change us. Holy Spirit, please work mightily in our hearts, in our lives. Baguhin mo kami, Holy Spirit. We submit to you. Change us, Lord. We want to change. Lord, we want to change. Baguhin mo kami, Panginoon. We want to be people who are gentle, patient, kind. We want to be people who react lovingly, Panginoon. Lord, change us. Make us people who are slow to anger. Panginoon, pinapanalangin namin ito ng may pananampalataya. Tutulungan mo kami, Lord, naniniwala kami. We will be people who are slow to anger. Slow to anger. We receive this, Lord. Come on, kapatid, receive that. You are slow to anger. You will be a person who is slow to anger. Slow to anger. I receive it, Lord. I receive it, Lord. I receive it, Lord. Ang ngayon, gumawa ka ng commitment. Commit to always react with love. Come on. Commit to always react with love. May mali ako nakita, may pangit ako nakita, may hindi maganda, may masama, I will react with love. Kung masama, iko-correct ko with love. I will react to my children with love. I will react to my wife, to my husband with love. Come on, I will react to the people around me, to the circumstances with love. Come on, make that commitment. Yes, Lord, we commit to you, Lord, to you. And to ourselves, Lord. We will commit with love. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, lahat po ng mga pinag-uusapan namin ngayong mga linggong ito, maging totoo ito sa buhay namin. Help us to win within. Mapagtagumpayan namin ang pride, mapagtagumpayan namin ang greed, mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang irritability sa buhay namin. At iba pa mga struggles namin, Lord. Mental struggles, emotional struggles, moral struggles. Lord, help us to overcome all of this. Help us to win within. Thank you, God. Tinatanggap namin ito, Panginoon. Nananampalataya kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Ngayon, Panginoon, pinapanalangin namin ang paghahari ng kapayapaan sa aming mga tahanan. Lord, I pray for shalom. Hindi lang katahimikan ng buhay, katahimikan ng isipan. Panginoon, kundi shalom na pangkalahatan na mabuting kalagayan ng aming mga pamilya. Thank you, Lord. At ngayon, mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at punuin niya ang inyong buhay ng kapayapaan. In Jesus' name, Amen at Amen.